Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Dalawang barkong pandigma ng China illegal na pumasok sa Palawan, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Namataan umano ng ilang mga residente sa Balabac Islands ang dalawang Chinese warship na naglalayag sa katubigang sakop ng isla. Ang Balabac Island ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng Palawan, kung saan matatagpuan ang isa sa mga Philippine bases na nakatakdang gamitin ng US forces sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Isang dating kapitan ng barangay na kinilalang si Roy Reyes ang kumuha ng video habang naglalayag ang mga barkong pandigma. Kwento ng dating barangay official, nakasakay siya sa kanyang maliit na bangka nang nakita niya ang mga barko, at tinatahak ang katubigan ng Mangsi at Onok Islands, mga islang bahagi ng Balabac. Ayon pa kay Reyes, hindi na rin bago sa mga residente ng Balabac na makakita ng mga malalaking barko na dumadaan sa lugar lalo na at daanan ito aniya ng mga international cargo vessel. Gayunpaman, ito umano ang unang pagkakataon na makakita ang mga residente ng barkong pandigma ng mga Tsino na pumasok labis na malapit sa teritoryo ng Pilipinas. Ang Balabac ay may layong 140 nautical miles mula sa Mischief Reef na dati nang pinagtayuan ng mga Chinese ng ilang mga istruktura. Tinawag ng Departamento ng Depensa ng Estados Unidos na provocative ang pag-uugali ng China sa West Philippine Sea, na nagbabala na maaari itong lumala pa sa mas maraming karahasan. Binatikos ni Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder ang China sa pinakahuling insidente ng pagrampas sa West Philippine Sea, na ikinasugat ng 8 Filipino servicemen, na may isa na naiulat na naputulan ng daliri. Muling iginiit ni Ryder na patuloy na maninindigan ang US kasama ang Pilipinas. Obviously very concerning reports. In terms of the specifics as it relates to the Filipino sailors, I'd refer you to the Philippine government for additional details. And you've heard others within the U.S. government say this. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. And so we're going to continue to stand with our Philippine allies. We condemn the escalatory and irresponsible actions by the PRC to deny the Philippines from executing a lawful maritime operation in the South China Sea. And as you've heard Secretary Austin and others say, the Philippines' rightful legal maritime claims must be. Bukas at handa naman ng magiting na sundalo na bumalik sa misyon nito sa West Philippine Sea, kahit na nagtamo ng malubhang sugat sa nangyaring gitgitan ng Pilipinas at China. Pag gumaling ka pa, may balak kang bumalik? Sir, saan sir? Basta order tayo. Okay. Very good. So maganda yung attitude na yan. Yan. Gusto naman kaya sa yung... Si Iko, nandito lang pala. Gusto yung pag-asikaso ng Coast Guard sa inyo. Nandito ang ating Coast Guard Commandant. Sila yung nag-rescue sa inyo. Oo. They provided sir yung Si Coast Guard ang nag-rescue sa ating mga wounded personnel. Sila rin nagbigay ng first aid, first treatment. First treatment. Sama-sama tayo.
Sige, so pagaling ka lang. Pagaling ka. Okay? Yang parangal ng Armed Forces of the Philippines ang tauhan ng Philippine Navy, na nagtamo ng malubhang injury sa isinagawang resupply mission sa Ayungin Shoal noong Lunes, ika-17 ng Hunyo. Iginawad kay Seaman First Class Jeffrey Fecundo ang Wounded Personnel Medal mula kay AFP Chief Romeo Bronner Jr., na personal na binisita ang bedridden na Navy personnel. Sinabihan naman ni Bronner ang nasugatang Navy personnel na magpagaling at huwag mawawalan ng pag-asa at nakahandaan niya silang magbigay sa mga kailangan nito. Pinasalamatan naman ni Fecundo ang AFP sa iginawad sa kanyang medalya, subalit tumanggi itong sagutin ang katanungan ng kawani ng media kaugnay sa natamo nitong injury na naputulan nito ng daliri, at kung ano ang nangyari sa kasagsagan ng kanilang resupply mission dahil hindi ito autorisadong magsalita hinggil sa insidente. 885 dated 18 June 2024 for having been seriously wounded while carrying out rotation and reprovisioning mission to the BRP Sierra Madre LS-57 at Ayungin Shoal, West Philippine Sea on 17 June 2024 while on board the NAVSOG rigid hull inflatable boat Reef number 1. The wounded personnel medal is hereby awarded to Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey S. Facundo, 914511 Philippine Navy, by command of General Browner Jr., Official Captain Sean M. Garland, Lieutenant General Philippine Navy Marines, the Deputy Chief of Staff. Signed, Bernardo R. Cortez Jr., Brigadier General, Philippine Army, the Adjutant General. Sabi nga namin, yan ang pinakamahirap kunin. Dahil niya palakpan po natin. So, magpagaling ka. Huwag ka mawalan ng pag-asa. At nandito kami, nandito si Poy. Poy, kung may mga kailangan ka, sabihin mo lang. Of course, nandito sa commander ng Basco. Sabihin mo lang, may problema. Tropa natin yan? Yung daliri ni Sarge. Sino? Nandun? Yung nandyan? Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.